NAIA privatization is the topic for this video. And sama na natin yung ano ngayon, yung latest ongoing issue nila kung saan nagtaas sila ng parking fee. Ba't ka daw magtatas ng parking fee? Hindi magta-travel ng matagal, di ba? Hindi na yun convenient sa kanila. Mga bugok, okay? Ngayon, ito agad yung unang masabing conclusion sa gagawing NAIA privatization. Bigyan nyo dyan ang SMC and Ramon ang siguro mga 2 to 3 years at least. Makikita nyo dyan yung sobrang yung malaking pagbabago eventually better nung hinahandle siya ng gobyerno. I can almost guarantee na mangyayari yan kasi yan yung nangyari sa mga ibang asset ng gobyerno dati na take over lang din ng private sector. So for sure, kung ulit mangyayari dito, ang downside niyan syempre is hindi siya magiging cheap, di ba? Hindi tulad nung nung hinandle siya ng gobyerno. Yes, magiging expensive siya, pero mas magiging reliable siya as an airport. Siguro, yun lang yung obvious na magiging drawback ng privatization, pero NAIA, okay? Ano ba yung talagang issue nito? Matagal na, okay? Well, technically, ang pina-issue talaga ng NAIA matagal na is reliability, di ba? Sobrang dami niyang issue when it comes to reliability and efficiency as an airport, di ba? Ang daming administration na yung dumaan dyan, iba't ibang kulay. Aquino, Duterte, ngayon Marcos, isama pa si dati, Arroyo, Ramos, Estrada, di ba? Dinaanan na yan ng madaming administration. Year over year, palala ng palala yung yung issue diyan as long as government yung humahawak, okay? Kasi nga government, 'di ba? Yung pinakapangit na pwede mong asahan sa pagmamanage ng isang asset. Kumbaga yung mga ganung klase na kasi ng mga issues, 'di ba? Naging matunog siya paulit-ulit until mapuno yung tao yung gobyerno. Darating sa point na nila kayang i-manage. Normally na ginagawa nila is pinapasa nila sa private sector, and yung private sector sila yung mag-address ng mga reliability issues. Ang isang magandang example na nangyari dati is yung privatization ng isang electric distribution, which is Meralco. So Meralco, dati itong hawak ng gobyerno. Ayan, okay. So, Meralco, na-privatize daw siya nung administration ni Fidel V. Ramos. So, Meralco initially, siya, private company, and then, naging, siya, government control nung, Marcos administration. Ito yung si, Marcos Sr. And nangyari during that time, ayan, However, under Ramos presidency, economic reforms were made, including privatization of many state-owned enterprises. Kasama na dyan yung Meralco. So, dati siyang under ng Lopez family. So, fast forward today, nakailan na siya. Pangilinan Group. So, ba't nila pinasa eventually sa private sector? Kasi, ayan di ba? The same issue na nangyayari sa NAIA for the longest time. So, sabi dito karoon ng political interference under President Ferdinand Marcos. After declaring martial law, the company experienced significant political interference. So initially, kinuha siya pabalik ulit ng gobyerno, and then ang nangyari after nila kunin, ayan di ba? Under government control, Meralco faced financial difficulties. Laban struggled with inefficiency, which is evident yan sa madaming ginagawa ng gobyerno. Mismanagement, obviously, and heavy debt. Diba? Nababaon sa utang, which made it difficult to invest in infrastructure and improvement. The same thing na nangyayari ngayon sa NAIA under government control. Hirap siyang mag-improve kasi, di ba? Puro incompetent yung mga umawak dyan ng mga contractor Kasi nga, di ba, nandiyan yung palakasan system Halos hindi visible sa mga gobyerno yung tinatawag na accountability As long as may kadikit ka sa power, okay? Doesn't matter kung puro palpak-palpak ka, pagpapatuloy mo pa rin yung ginagawa mo, di ba?
This led to frequent power outages, ayan, and poor service for consumers. The same thing, di ba, na nangyari sa NAIA over the past decade, di ba? Ayan, poor service. Siyempre, hindi na mawawala yung corruption allegations. Pilipinas, di ba, isa sa mga pinaka-corrupt yan na bansa. At least sa Southeast Asia. Operational inefficiency. The same thing na nangyayari ngayon sa NAIA. Under government ownership, Meralco's operations became less efficient. Kasi nga, kapag government control yan, hindi mo ma-attract yung best of the best talent eh. Di ba? Ang ma-attract mo dyan, kung sino yung malakas yung kapit, di ba? Sila yung dyan, mag-manage. Kunyari, kung sino yung na-hire dun sa top management, normally, di ba? Hindi yan mag-hire ng magaling na talent eh. Yung mga kamag-anak nila, di ba? Yung mga anak ng kaibigan nila, things like that. Yun yung ipapasok nila dyan. Okay. The company's financial health deteriorated, syempre, leading to higher operating costs, lower profitability, and the inability to provide adequate electricity supply and service. Kasi syempre, kung gagawa ka ng improvement, naiipit yung financial health ng company, di ba? Wala, hindi ka talaga makapag-implement ng improvement. Na obviously, ganyan yung nangyari ngayon sa NAIA. For the past decades na hinawakan siya ng gobyerno, malamang ipit yung financial statement niyan, di maganda. And therefore, di ba, karoon din siya ng public dissatisfaction. The same thing na nangyayari ngayon sa NAIA. Laman yan lagi ng news, social media, and lahat galit yan. Due to the frequent power outages and high electricity costs, the public became increasingly dissatisfied. Kapag ganyan na, di ba, na parang di mo na kaya yung anger ng tao. Kasi at the end of the day, yung mga tao na yan, yung maboboto sa'yo eh. So eventually, di ba, kailangan mong i-please yung mga tao na yan. So dumating sa point na, ayun, okay, ginawa ulit private yung company. So fast forward today, 2024, kumusta yung efficiency ng Meralco? Maganda ba efficiency niya? I think so, di ba? I think na ma-manage nila ng tama yung kuryente sa NCR, at least sa mga nasasakupan nila. Despite manipis yung power supply, for the most part, nagagawa nila yun ng paraan para ma-regulate, di ba, yung power supply ng NCR. Pero ang cost nun is, syempre, nagmahal siya. Pero actually, yung pagmamahal ng kuryente, di lang basta Meralco yan eh. Kasi Meralco, nasa distribution lang yan eh. Ang kuryente, magta-travel yan from generation to transmission, and then, saka siya pupunta sa distribution, which is Meralco. Yung pagtas ng kuryente, industry-wide issue yan. Most specifically sa power generation, kasi sobrang nipis yung power generation ng Pilipinas, okay? So yung mga iyak ng iyak sa social media, di ba? Mga walang alam kasi yan sa mga economics eh. Ang mga bugok yan sa when it comes to capitalism eh. Kaya ang gagawin lang nila is iyak ng iyak, okay? So NAIA, okay, under government control na hindi lang sa current administration, di ba? Lahat yan. From the Aquinos to Estrada to Duterte and then to BBM, lahat yan may issue, hindi na nawala yan. So ayan, di ba? Delay yung mga flight. Kasi hindi maganda yung management software. Siguro hindi nag-upgrade. Okay? Ayan. Ayan, napakasimpleng issue. Okay, siguro nasira yung kanilang mga aircon, mga chillers, kanilang HVAC system. Shit na yan. Very simple na dapat di nangyayari sa isang establishment na importante tulad ng isang airport nangyayari sa NAIA. Most definitely, na yan, kakulangan sa improvement, maintenance, di ba? Kasi yung mga ganyan, papakontrata mo yan eh. Hanap ka ng isang service provider na babanat niyan kung ang kinuha mo na service provider is yung kadikit mo lang, di ba? So kadikit mo siya kahit hindi sila competitive sa kanilang skills na mag-provide ng service, kukunin mo pa rin kasi malakas sa inyo eh, okay? And then may hindi ako nasama dito yung yung pest control, di ba? Napakasimpleng issue yan. Dapat na-address yan ng isang importanteng establishment tulad ng isang airport, pero yung mga bags, alam mo yung iba, mga EPs, mga anay, di ba? Grabe. So, technically, under government control, di ba, talagang palpak yan.
there's no way na magsasucceed yan unless talagang malinis mo yung yung gobyerno when it comes to corruption, and malinis mo talaga yung mga rules diyan, yung mga laws. Kumbaga yung bidding process ng mga kontrata sa mga improvement, maintenance, paano mo siya may bibigay sa talagang mga mga legit na nagbibigay ng service, di ba? Yung pulido yung gawa. So, ba't pumapalpak kapag hawak ng gobyerno? Syempre, corruption. Diba? Hindi na mawawala yan. Kahit anong administration yan, laging may corruption. Second, palakasan system. Okay? So, kung sino yung malakas sa management, sa pinaka-top executive, yung mga talent na i-hire noon pababa, di ba? Nakadepende na yan sa palakasan system. Doesn't matter kung aanga-anga ka dyan, hindi ka naman talaga talented or productive, basta malakas ka sa tuktok, kunin ka dyan. Accountability, okay? So, when it comes to government, walang accountability. Ayan, no accountability. Kapag palpak-palpak ka na nga, inulit-ulit mo pa yung kapalpakan mo, mahirapan ka pa rin tanggalin dyan eh. Di ba? Kahit pabanjing-banjing ka dyan. Kasi nga, under ka nung palakasan system eh. Ngayon, tong tatlo na to, ito yung hindi pwedeng mangyari sa mga private sector. Di ba? Una-una, yung corruption. Malabo mangyari yung corruption sa mga private sector kasi when it comes to private sector, ang utak ng mga yan, profit. How to generate profit dun sa asset na binibili nila. So, most definitely, ang focus lagi yan is efficiency, di ba? Lalo na yung mababanat ng kanilang mga improvement, yung kanilang mga maintenance, di ba? Hindi nila basta-basta papahandle yan sa mga pull-pull na mga companies na nagpo-provide ng services, di ba? In most cases nga, kuha pa yan ng mga talent overseas eh. Kuha yan ng mga advisors overseas para ma-share, di ba, ng mga advisors, ng mga service providers overseas yung kanilang experience sa ibang bansa and paano nila yun may implement dito sa Pilipinas, kunyari sa NAIA. Gagastusan talaga nila yan para lang ma-solve yung yung inefficiency sa kanilang mga asset. So, palakasan system, obviously meron pa rin dyan eh. Pero hindi siya ganun karampan tulad nung sa government. Palakasan system siguro sa mga mga nasa top executive, di ba? Yung mga insiders ng isang company. Pero when it comes to talent level, di ba, under ng mga executive, kung sino yung productive, kung sino yung may ambag, malamang sa malamang, yun yung kukunin nila lagi. Kasi, isipin ng mga yan, profit lagi. And for them to generate profit, kailangan nila ng mga productive na workers. And syempre, when it comes to private, magkakaroon din dyan ng accountability. Okay? So, sa private sector, kapag palpak-palpak ka, sisante ka na. Ganun lang kasimple yun. Kasi every time na pumapalpak ka, it means binibigyan mo ng losses yung company. Ibig sabihin, kapag binibigyan mo sila lagi ng losses, mas mahirapan silang magpa-profit. So, bago mo pa ituloy-tuloy yan, yung pagiging palpak-palpak mo, tatanggalin ka na nila and mag-hire ulit sila ng bagong talent. Therefore, itong reliability issues na to and efficiency issues ng NAIA, I think, masusolusyonan yan, kunyari ng SMC, Ramon Ang. Bigyan nyo lang yan mga 2-3 years. Di ba? Kasi lang to eh. Kumbaga na lang to, management issue na lang to eh. So, nandyan na yung buildings, nandyan na yung infrastructure. So, ang ayusin lang nila is paano i-manage mismo yung airport. Paano pagandahin yung mga yan, mga software. Paano mag-implement dyan ng mga bagong technology. Yun na lang yung tupakin ng mga yan eh. So, I think at least 2-3 years, makita nyo na yan ng maganda-gandang pagbabago. Ngayon, syempre, ito na yung magiging downside niyan is, ayun na nga, Ayan, NAIA Airport Hike Fee approved by Cabinet. Na I think, kailangan talagang gawin yan kasi bilang isang capitalist, kailangan mong mamuhunan dyan eh. Pero sasabihin kasi ng iba, ba't mamumuhunan? Wala ka nang kailangang gawing puhunan dyan kasi nandyan na yung building eh. Nandiyan na yung infrastructure eh. So, sa tingin mo ba, iniwan niya ng gobyerno na na magandang asset, okay? Kung di ka ba naman bugok, malamang iniwan niya ng gobyerno na madaming issue, okay? Ipapasa ba nila niyan sa private kung wala yang madaming issue ngayon diyan sa loob ng airport na yan? Malamang meron yan. And dahil susolusyonan mo yon, syempre, kailangan mo ng capital to do that.
So, obviously, you need to raise some, di ba? Fresh capital. So, once na nakapag-raise ka ng capital, gamitin mo yan for improvements. And then, once na nagkaroon na ng improvement, magkaroon ngayon ng feedback yan sa, mga consumers. And once na dumami yung consumer dyan, mag-feedback ulit yun ng mga additional capital, okay? At some point, di ba, sa airport, na maski hindi na sila mag-raise ng, ng mga ganyan, ng mga airport hike in the future kasi efficient na yung kanilang operation, magkakaroon na yan ng feedback loop kung saan, di ba, tuloy-tuloy na ma-improve yung asset or in this case, yung airport. So, ang nangyayari kapag hawak to ng gobyerno, di ba, dito pa lang sa capital, nabupornada na di ba? Kasi sa capital pa lang, puro corruption na yung makaganap yan. So, aside from corruption, papahawak mo ba yan sa mga, mga contractors na di naman maganda yung gawa, okay? So, syempre, kapag hindi maganda yung gawa mo, hindi pulido, hindi sulit, destruction of capital yan di ba? Isan ba nanggagaling yung capital na kunyari, hawak siya ng gobyerno? So, manggagaling yan dati sa tax. Okay, so, tax ka and they will use that capital doon ba lang sa capital, corruption, mga incompetent na mga contractors. So, dito pa lang, di ba? Nangyayari na kagad dito. Kaya ang nangyayari, walang dumadating na improvement. Okay? For the most part, walang dumadating na improvement. So, dahil hindi nag-i-improve, ang nangyayari tuloy, yung mga consumer, nakagalit. Okay? So, yung mga fee hike na yan, I think, necessity yan. At least in the short term, para mas mabilis ma-improve yung airport na yan. And then, ito naman yung recent ngayon na kinakaiyak ng mga bugok. Yung bigla daw tinaas yung yung parking fee ng 1,200. Ba't kayo 1,200 Ano yung magpapark kayo dyan? Diba? Mas mahal pa yun sa ibang bansa. Ginawa yung more than triple Ganon. Hindi nag-isip ng mga bugok So, ginawa nila yan. Siyempre, ang una nilang i-address kasi dyan, ang matagal lang issue ng NAIA is under ng reliabilities, yung decongestion, di ba? Papasok pa lang dyan, madalas traffic na di ba? So, ba't na traffic? Kasi yung nangyayari, madaming or full pack yung parking sa loob. Kasi kung sino-sinong mga bugok yung nagpa-park dyan, ang nangyayari, yung mga bagong papasok na mga sasakyan, madami sa ngayon, umikot di ba? Pag umikot ka ng umikot dyan, syempre, magko-contribute ka sa additional traffic in and out nung NAIA. Kaya madalas yung mga mga taxi driver, umayaw na pumunta dyan sa mga NAIA na yan Kasi alam nila, pag pupunta sila dyan, traffic sila So maski sila, nadi-discourage sila na pasukin yan So dahil nadi-discourage ngayon na pasukin yan ng mga taxi driver, ang nangyayari is, ibang mga pasahero, nagdadala na sila ng sarili nilang sasakyan. And then, ginagamit nila yung parking dyan, di ba? Para mas comfortable sa kanila. Kasi yung ibang ginagawa nila, papark sila ng kotse dyan, then magta-travel for a few days or a week, and then saka babalik. And once na bumalik, nandiyan na yung kotse nila nakaparking. Okay? Para diretso na sila pag-uwi. So yung iba, ba't daw nila ginagawa yun? Kasi wala namang matinong dyan Wala namang matinong mga taxi kasi dyan Or minsan nga, walang taxi dyan Well, wala na masyadong taxi dyan na pumapasok kasi nga, congested Bakit congested? Kasi, nako-congest siya sa mga bugok na kagaya yung parking ng parking dyan. Yung pinapark nyo dyan, yung kotse yun ng matagal. Dapat hindi ganun So, ang nangyari after implement to, di ba? Tingnan nyo. Ayan ito yung isang picture na nakita ko sa social media. Ayan, ang linis Di ba? So, ang mangyayari kapag malinis yan, malamang wala nang mga paikot-ikot ngayon dyan sa loob. Yung maghatid ng basahero, di ba? Free-flowing sila, yung mapapasok papalabas. Kasi nga hindi na magta-traffic. Yun yung purpose nila dyan, ba't nila tinaas yan? Okay, hindi para mang pa-profit na tulad ng inisip ng mga bugok. Tinaas nila yan kasi profit maswapang Gusto times 3 kagad Pwede naman kasi yung lang yung mga lumilipad na may ticket pag kapag pinagitan nila yung ticket nila na talagang lilipad sila, dapat pwede silang mag-park dyan ng mura di ba? Sinasabi ng mga book. Imagine lahat ng magta-travel, ganyan yung mentality. Di ganun din, di ba? So lahat na tuloy lang magta-travel,
magdadala na lagi ng sasakyan and ganun din, di ba? Magpapark din lahat kayo dito. So kung ganun lang ang mentality, eventually, mapupuno din yan eh. Kasi nga, mag-adjust yung iba, ganun din yung gagawin nila. Eh, hindi nga yun yung point dun eh. Ang point nga dun is mag-discourage sila na ano, yung mga tumatambay dyan. So, because of these changes na ginawa ng NAIA, syempre, di ba? Mag-redact naman sa social media. And isa to sa mga nakita ko nag-circulate ngayon sa social media, sang comment, I think, ng ano, vlogger, political vlogger. So, sabi niya, dupang selfish, greedy, reason why people park their cars overnight in NAIA. So, tingnan natin ano yung reason nito. So, sabi niya, mas practical daw kasing mag-park dyan ng 300 a night than to hire a Grab or 2. So, gusto niyang magtipid. We computed from QC to NAIA and the rate would be 2K plus for a big car. Round trip, that would be nearly 5K. Di ba? Most families travel as families or groups. So, kita nyo yun? Napaka-selfish. Sarili lang yung inisip niya. Kasi kung 300 daw dyan, mas makatipid sila yung kanyang pamilya. How about yung ibang ano? Yung ibang bumabiyahe na ayaw maabala yung papasok at papalabas sa airport na yan. Na hindi nagdadala ng ano, ng kanilang mga sakyan, na nagko-commute using taxi. How about those people? Okay? So, dito pa lang, iba, yung sinasabi niyang selfish, siya na agad to eh. Diba? Iniba niya lang yung tono eh. Pinapasa niya lang yung pagiging selfish niya eh. Okay? Pa-travel kayo ng ano, matagalan, tapos, di ba, titibid kayo 2K, 5K, di ba? Ang klaseng katangahan yan, kabugungan yan. Number 2, sabi niya, there's no decent train system yet like Europe or HK. Ito na naman yung comparison. Ano ba tong mga ano na to, bansa na to? Mga progressive country yan eh. Third world country ang Pilipinas eh. So malamang kapag gagawa ka ng solusyon, hindi mo magagawa to yung kayang gawin ng ano, ng mga ibang progressive country. Kung ano lang yung meron tayo ngayon bilang isang third world country, yun muna. And ang pinaka-quick solution dyan to decongest at least yung entrance and exit pa lang, di ba? Na kakanda traffic na dyan is malan mo yung parking para yung mga bugok na nagpa-park na kagaya nyo, okay? Hindi tumigas yung ulo na park ng park yan. Number 3, sabi niya, we don't want to bother family or drivers if our flight is ready. Di ba? So, ayaw niyang mag-adjust. Di ba yung kanya, family or drivers? Ayaw mo palang ma-adjust yung mga family members nyo eh, or drivers nyo eh. E di mag-taxi kayo, kapag lapag nyo yan. Ano ba yung simpleng coordination lang, di ba? With your family or drivers na, uy, ito yung arrival namin, so pasundo naman, di ba? We don't want to bother. So gusto mo na iya mag-adjust sa'yo. Yung katangahan yan, di ba? And then may sinasabi siya rito, I think na-address na to, di ba? I think pwede mong ipakiusap to. Okay? And then another clown na nabasa ko sa social media, ito yung ano, ito yung gustong tanggalin, ito yung mga gantong klase ng tao yung gustong tanggalin talaga ng ano, NAIA management or yung bagong NAIA management sa mga parking na yan. So sabi niya, NAIA parking fee 1,200, Sogo premium room 1,680. Tang na magsogo na lang ako, himbing pa ng tulog ko, safe pa ang kotse ko, di ba? Tingnan mo kung gaano katanga tong bugok na to. Inihambing ba naman niya yung ano, yung parking sa Sogo Hotel visit na to? Which is, gano'n yung nangyayari dati, di ba? Ginagawang parkingan to. Ginagawang overnight parkingan to, tambayan, di ba, ng mga may kotse. Yun nga yung gustong alisin eh, okay? Para mabawas-bawasan yung mga bugok na kagaya nito, okay? Ayan. Kayong mga bugok, actually, kayo yung, ano, binabawasan dito. Bawas, okay? So all in all, I think itong ginawa ng NAIA na to is a step towards right direction. Nag-start agad sila sa ano, sa labas na issue ng NAIA, okay, which is ayan, yung congested na ano yan, na runway ng mga sakyan, papasok tsaka papalabas. Except that talagang may mga entitled lang na tao na syempre magre-reklamo, hey, sige. Tapos ayan na naman yung comparison, ba't kasi NAIA, di ba? Pilipinas, ba't ganito siya ibang bansa, di ba? As compare niya, mga first world country, mga highly progressive na country, kundi mo na mga bugok to mga to eh. Anyways, that's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.